Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1641, Second Grade Ultimate God Realm. Matthew, bakit hindi natin siya labanan? Pinag-isipan ni Joel ang bagay na iyon at nag-propose. Ipaglaban mo siya, hindi iyon magagawa. Bagamat ang kabilang partido ay nasa First Grade Ultimate God Realm lamang, ang agwat sa pagitan ng totoo at Ultimate God Realm ay napakalaki. Sa pagsasama-sama nating tatlo, hindi tayo makakalaban sa kanya. At kahit na sumali si Nash at makipag-away sa atin, hindi pa rin natin siya matatalo. Malungkot ang mukha ni Matthew. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagbuga ng ilang salita, kung gayon mas mabuting tumakas tayo. Agad siyang umikot at lumipad palayo pagkatapos niyang ibito ang kanyang mga huling salita, bumangga palayo sa eksena patungo sa malayong kalangitan. Sinusubukan mong tumakas mula sa akin. Hindi ganoon kadali. Agad na lumipad ang kalbo na sinundan si Matthew habang tinuturok ang kanyang chi energy sa malaking martilyo. Ang malaking martilyo ay kumikinang na parang brilyante, at nabasag niya ang martilyo sa di kalayuan. Sa isang iglap, isang nakakatakot na tipak ng chi ang nabaril. Ang enerhiya ng chi ng wisp ay nagdala ng malabong gininto ang kulay. Boom! Si Matthew, na lumipad na ng ilang milya palayo, ay nabulabog sa pag-atake at agad na sumabog. Ano ba? Napakabilis noon. Nasaksihan ang bilis ng pag-atake, si Joel, na nagplanong lumipad at tumakas din, ay nakatayong nagyelo. Ang tiwala sa kanyang puso ay agad na nadurog sa tanawing nasa harapan niya. Halatang mas mabilis ang atake ng kalbo kaysa sa kanila, at napakalayo rin ang saklaw ng kanyang pag-atake. Marahil, ang tunay na manlalaban sa antas ng Diyos lamang ang maaaring maging ganito kalakas. Ma-Master, ano ang dapat nating gawin? Namula ang mukha ng elder ng Cloud Sky Sect. Tumingin siya kay Joel, na tumabi sa kanya, puno ng takot ang mga mata at nanginginig ang boses. Napakahirap at nakakapagod na paglalakbay upang makarating sa lugar kung saan sa wakas ay makakalusot ang isang tao sa sukdulang kaharian ng Diyos. Paano nila aasahan na makakatagpo ang isang katutubo sa sandaling sila ay tumuntong sa lupain? Mas masahol pa, ang katutubo ay isang first grade ultimate god level fighter. Gaano kalungkot iyon? Ngayon, ikaw na, tumingin ang kalbong lalaki sa matanda, nagpakawala ng malamig na ngiti. Hindi. Huwag mo akong patayin. Sa sobrang takot ng matanda ay tumalikod siya at tanggayan ng bagyo na ginawa ang kanyang bilis sa limitasyon. Boom! Sa kasamaang palad, isa pang nakakatakot na gininto ang bangkos ni Chiang bumaril na agad na naabutan ng matanda at pinasabog siya palayo. Sa sobrang takot ni Joel ay nanlamig ang kanyang katawan sa takot. Si Matthew ang nakakatakot na master ng Hall of Divine Royal. At isa siya sa pinakamalakas sa teritoryo ng dagat. Walang mag-aakalang papatayin siya ng ganoon lang. Dagdag pa, ang kanyang mga tauhan ay pawang magagaling at malalakas na mandirigma, pinatay sila ng hindi man lang nalabanan ang pag-atake. Ngayon, ang mga mata ng kabilang partido ay nakatutok sa kanya, ibig sabihin ay siya ang kanyang target ngayon. Katulad nito, sina Nash at Selena ay nasa isang kumpletong estado ng takot. Nagsimula silang mag-alinlangan kung ang pagpasok sa lugar ay isang matalinong pagpili na gawin. Ang mga katutubo na ito ay tila kinasusuklaman nila ang mga nanghihimasok mula sa labas. Maghintay ka. Nang makitang handang hampasin siya ng kalbong lalaki, iniunat ni Joel ang kanyang kamay at desperadong sinabi, Kuya, may tanong ako sa iyo. Ikaw at ako, wala kaming hinaing o sama ng loob sa pagitan natin, bakit mo ako gustong patayin? Hindi ka namin nasaktan sa anumang paraan. Haha, sa halip ay tumawa ng malakas ang kalbo. Sa magaspang na boses, sumigaw siya, sandaling tumuntong ka sa lugar na ito, tiyak na mamamatay ka. Kayong mga hanggal na tao, anong lakas ng loob mong pasukin ang aming lugar at kunin ang aming martial enhancement resources? Maliwanag na naghahanap kayo ng kamatayan. Kabanata 1642, Mahal kong kapatid, mangyaring iligtas ang aking buhay. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako sa aking martial ring. Okay. Galit na galit si Joel sa takot at namumula ang mukha. Matapos ang isang mabilis na pag-iisip, lumuhad siya sa lupa sa harap ng kalbong lalaki, na humingi ng awa, ang kanyang tono ay nagpanik. Magaling kong kapatid, hindi naging madali para sa akin na maabot ang aking kasalukuyang martial status, at pumunta kami dito hindi para saktan ka kundi dahil sa curiosity. Sinusubukan naming alamin kung mayroon talagang malalakas na manlalaban na may pinakamataas na antas ng Diyos. Kung payag ka, aalis kami kagad dito, okay? Paano tayo makakalabas sa lugar na ito? Umalis ka na nga dito. Hindi ba mas masarap mamatay dito?
Tsaka kung papayag akong umalis ka, mas marami pang makakaalam sa lugar na ito. Malamig na umungol ang kalbo, itinaas niya ang kanyang malaking martilyo at umindayog patungo kay Joel, nagsagawa ng martial attack. Natigilan si Joel sa inasal ng kalbo, kasabay nito ang takot na bumalot sa kanya. Pero, may biglang pumasok sa isip niya at nagningning ang mga mata niya. Teka, hanggat binitawan mo ako, sasabihin ko sa iyo ng eksakto kung ilan sa atin ang pumasok, kung aling mga angkan at pamilya ang naririto, at kahit na, maaari kitang tulungan na akitin sila at patayin ang mga taong iyon. Sigaw niya sa nanginginig na boses. Tiyak na napatigil ang kalbong lalaki sa kanyang paggalaw nang marinig niya ang sinabi ni Joel. Natukso siya sa proposal ni Joel. Kung tutusin, hindi niya alam kung ilang tao ang nakapasok sa pagkakataong ito. Sa maikling panahon lang, marami na sa kanila ang nakatagpo at napatay niya. Dapat mas marami pang nanghihimasok na pumapasok sa paligid. Sa makatuwid, ito ay kapaki-pakinabang para sa kanya na iligtas ang B***star na ito at ginamit siya sa pag-akit sa iba. Si Jack, na nagtatago sa di kalayuan, ay hindi nakaimik sa eksenang nasa harapan niya. Ilang beses na kumaibot ang sulok ng kanyang bibig nang marinig ang katawa-tawang proposal ni Joel. Hindi niya inaasahan na ipagkanulo niya ang mga taga-Daxie para lang iligtas ang sarili niya. Joel Collins, walang hiyang pump. Gusto mo ring ipagkanulo kahit ang mga tao sa Cloud Sky sect mo. Biglang nabuhay ang galit ni Nash. Galit na galit niyang tinitigan si Joel na may mali siya at puot sa mga mata. Hahaha, hanggat mabubuhay ako at masaya ang lalaking ito mula sa Bloodshed Clan, kaya niyang kunin ang mga taga Cloud Sky sect. Handa kaming magtrabaho sa ilalim nila. At kung nagalit sila sa amin balang araw at gusto kaming mamatay, handa rin akong ayalay ang aming buhay. Namumula ang mga mata ni Joel, at tumawa siya ng malakas. Nash White, hindi mo ba nakikita? Ang lugar na ito ay hindi katulad ng anumang lugar sa ating lugar. Dapat marami talagang malalakas na tao dito. Bullchester is the true god peak level fighter like US is nothing compared to any of the strong people here. Kailangan ko lang mabuhay. Hanggat nabubuhay ako, meron. Sana, sa sandaling ito, si Joel, na nakasaksi sa pagkamatay ng ilang malalakas na mandirigma, ay nabalot ng takot at takot. Ang tanging nasa isip niya ay ang makaligtas sa pagsubok na ito, hanggang sa puntong kaya niyang isakripisyo ang buhay ng ibang angkan at pamilya. Hahaha, mabuti, sundin mo ako kung gusto mong mabuhay. Tatapusin ko muna ang dalawang ito, pagkatapos ay ibabalik ko sila sa angkan. At sasabihin mo sa amin kung ilang tao na ang nakapasok sa lugar na ito, sino sila, at kung saang pamilya sila kabilang. Pagkatapos ay, mapapatay natin ang mga taong ito na magkasamang pumasok. Natuwa ang kalbo sa masungit na proposal ni Joel. Huwag kang mag-alala, sumunod ka na lang at kumilos ng maayos, at ang aming pinuno o matanda o ang aming clan leader o elder o kung ano man ang tawag sa inyo, basta't masaya sila, marahil, baka maligtas ka pa nila at ang buhay ng iyong sekta. Pero depende rin ito sa inyong kooperasyon sa bagay na ito. Behave well and cooperate with you as well. Gayunpaman, bago natapos ng malaking kalbo ang kanyang mga salita, isang nakakatakot na aura ang dumiretso sa kanya na may isang flash sa kanyang likuran. Naramdaman ng kalbong lalaki ang napakalaking panganib na papalapit at sa sobrang takot niya ay agad siyang napalingon sa gilid. Sa kasamaang palad, napakabagal pa rin niya sa pag-iwas sa pag-atake. Isang malakas na atake ng espada ang dumapo sa kanyang balikat at sa sumunod na segundo, naputol ang isang braso niya. Kabanata 1643. Umiwas ang kalbo sa gilid, saka lamang niya inikat ang ulo at tiningnan kung ano ang nasa likuran niya, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Kung hindi niya naramdaman ang panganib sa likod niya at naging mas mabagal ang kalahating minuto, nahahati na sa kalahati ang katawan niya at siguradong namatay na siya. Umagos ang dugo mula sa balikat, at pagkaraan lamang ng ilang sandali, namutla ang mukha ng kalbo. Agad siyang naglabas ng hemostatic healing pill at nilunok iyon. Bumagal ang pagdurugo, pero kahit ganoon, masyadong mabigat ang pinsalang idinulot ni Jack sa kanya. Jack, napabuntong hininga si Joel habang nakatingin kay Jack. Paano niya naisip na lalabas si Jack sa mga sandaling ito at bibigyan ng biglaang pag-atake ang kalbo? Jack, lumingon si Selena at tumingin. Si Jack yun. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata at namula ang kanyang ilong, hindi niya maiwasang makaramdam ng ginhawa at saya. Ilang saglit lang, naisip niyang mamamatay na sila ni Nash at hindi na niya makikita si Jack. Nagulat siya nang lumitaw si Jack at palihim na inatake ang malaking kalbo na iyon na nagtamo ng matinding sugat sa kanya. Medyo mabilis siyang nag-react, ginamit ko ang pinakamabilis kong pag-atake pero naramdaman niya talaga. Sigh.
Hindi ko siya natapos sa isang suntok, sayang. Malakas na bumantong hininga si Jack, ngunit hindi nagtagal ay muling sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, binigyan kita ng napakalaking sorpresa, malubhang na sugatan ka. Kaya, ang iyong galing sa pakikipaglaban ay dapat ding mabawasan ng husto. Ikaw, patayin mo na siya. Di ba sect master ka? Hindi dapat maging problema sa iyo ang pagpatay sa brat na ito, di ba? Basta't patayin mo siya, bibigyan kita ng magandang salita kapag bumalik ako. This is the moment for you to take credit. Ang malaking kalbo na lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Jack na may mali siya at puot sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay inutusan niya si Joel, na nasa tabi niya, na patayin si Jack. Halos himatayan si Joel nang marinig iyon. Pinapatay niya si Jack mag-isa. Nagbibiro ba ang kalbo? Alam niyang kahit 5 siya, wala pa rin siyang kumpiyansa na i-terminate si Jack, not to mention na nag-iisa siya ngayon. Paano niya nagawa iyon? Lumunok siya, pagkatapos ay umatras ng 2 hakbang at sumagot, "Senyor, ako, hindi ko kaya. Wala akong ganoong kakayahan para patayin siya. Hindi mo alam kung sino ang brat na ito, ang pangalan niya ay Jack." Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay napakalakas. Bagamat hindi pa niya naabot ang Ultimate God Realm, sa tingin ko ay may katumbas na ang kanyang husay sa pakikipaglaban o First Blood. Nakapatay ng maraming tao sa aking angkan noon. Pog! Walang kwentang hipon. Nagalit ang kalbo kay Joel. Tiningnan niya si Jack na may pagkabatong mukha. "Binata, wala kang anumang martial virtues, di ba? How dare you ambush me? Haha, hinding-hindi magkakaroon ng labis na panlilinlang sa digmaan, hindi ba? At saka, napakalakas mo at makapangyarihan, bakit ko itataguyod ang mga masasamang martial virtues na iyon?" Tumawa ng masama si Jack. Itinutok niya ang mahabang espada sa pagkakahawak niya sa kabilang partido. "Kailangan kitang patayin ngayon. Kung hindi, magiging malaking banta ka sa mga miyembro ng White Family ko." Nasaktan ako pero sa tingin mo may kakayahan kang patayin ako." Puno ng pawis, malamig, at malalamig ang mukha ng kalbo. Gamit ang isang kamay na hawak ang kanyang malaking martilyo, diretso siyang lumundag ng mataas at galit na hinampes si Jack. Kabanata 1644. Nawala ng isang braso ang kalbong lalaki, na naging dahilan para hindi siya makapagdala ng napakalaking martilyo, gayunpaman, hindi niya kayang maliitin ang lakas ng pakikipaglaban ng kabilang partido. Ang pag-atake ng malaking martilyo ay nagdala ng hanging sumisipol, dumiretso kay Jack at nagbibigay ng matinding pang-aapi. Gayunpaman, sumingot si Jack sa pag-atake. Pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang espada sa kanyang kamay, nag-inject ng chi energy dito, at pagkatapos ay tinadtad ang malaking martilyo. Swoosh! Sabay-sabay, isang nakakatakot na tipak ng chi ang lumipad pataas at malakas na sumabog sa tuktok ng malaking martilyo ng kalaban. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw habang ang 2 malalakas na pag-atake ay nagsalpukan. Si Joel, na nakatayo sa isang tabi, ay gulat na pinanood ang eksena sa kanyang harapan. Hindi napigilan ng kanyang puso na tumalon sa kanyang lalamunan. Kung matagumpay na pinugutan ni Jack ang malaking kalbo na ito, tiyak na hindi niya ito pakakawalan. Ang kalbo, bagamat makapangyarihan, ay nasugatan sa suntok kanina. Kung ikukumpara sa isang 2 kamay na pag-atake, may malaking pagkakaiba sa paggamit ng isang kamay sa pag-ugoy ng martilyo patungo kay Jack. Higit pa rito, kahit na hindi kalaban ni Jack ang kalbong lalaki, magagawa pa rin niyang pabagalin ang kabilang partido, hindi iyon magiging problema para kay Jack na gawin iyon dahil napakalakas niyang manlalaban. Pagkatapos mag-isip sandali, agad siyang kumilos, pinalakas ang kanyang chi energy, at dumiretso sa malayo sa isang iglap. Talagang nakatakas ang punk na iyon. Nang makita ni Nash na tumakas si Joel, lumipad siya ng medyo malayo, gusto siyang sundan. Gayunpaman, kapag naisip niya kung gaano kalakas si Joel, malamang na hindi na siya makakahabol. Kahit na gawin niya, hindi niya ito magagawang patayin. Kaya naman, hindi na niya hinahabol si Joel. Mas nag-aalala siya sa sitwasyon ni Jack kung tutuusin. Natakot siya na baka hindi mapapantayan ni Jack ang kalbong lalaki at nag-aalala siyang biglang hampasin ng kalbo si Selena. Kaya naman, nagpasya siyang manatili at panoorin na lamang si Joel na tumakas sa eksena. Damn! Itong brat? Hindi ba siya nanggaling sa lugar na iyon? Ang isang peak true god level fighter ay maaaring magkaroon din ng ganoon kalakas na husay sa pakikipaglaban. Inakala ng malaking kalbo na si Jack ay tiyak na hindi niya kalaban, ngunit ang pag-atake ni Jack ay halatang nagpapahina sa kanyang bilis ng pagbagsak pababa. Hindi mapalagay ang kanyang puso sa kinalabasan. Hindi siya first grade ultimate god level fighter kundi second grade 1. Kaya, mas malakas siya at mas makapangyarihan kaysa sa payat na lalaking iyon noon.
Kaya naman, sa kanyang pananaw, kahit nasugatan siya, siguradong walang laban si Jack sa kanya. Gayunpaman, mula sa sitwasyon ngayon, hinarangan ni Jack ang kanyang pag-atake at binawasan ang kanyang bilis. Ang kanyang bilis ng pagbagsak pababa ay walang humpay na bumababa, at sa lalong madaling panahon ang pag-atake ni Jack ay maaaring talagang madaig ang kanyang pag-atake ng martilyo at agad siyang natangay ng 12 talampakan. Swoosh! Sa oras na ito, sa isang malakas na stomp, si Jack ay lumundag sa langit, lumipad sa harapan ng kalbong lalaki, at inihagis ang kanyang espada patungo sa kalbong lalaki. Nakakamangha. Kung tutusin sa sitwasyon, maaaring hindi kalaban ni Jack ang kalbong iyon. Buti na lang at naambush siya ni Jack at nasugatan siya noon pa, kung hindi, malabong matalo siya ni Jack. Pagtingin sa dalawang lalaking nag-aaway sa langit ay bahagyang nakahinga si Nash. Sa ganitong sitwasyon ay parang si Jack ang nasa itaas ngayon. Bukod dito, hindi pa tuluyang huminto ang dugo sa braso ng kalbo. Unti-unting umaagos ang dugo na nag-alis ng kulay sa kanyang mukha, mas mapatla ang mukha niya kumpara kanina. Halatang lalo siyang nahihirapan sa laban. Blade Wave. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakawala ng mahinang sigaw si Jack, pinalabas ang Blade Wave. Ang mga alon ng aura na lumilipad na mga espada ay binaril tulad ng mahabang aura sword dragon na lumilipad patungo sa kalbong lalaki. Hindi nagtagal, nahulog ang kalbo. Kabanata 1645. Sa wakas ay patay na siya. Nakatitig sa bangkay sa lupa, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jack. Kung hindi palihim na inatake ni Jack ang kabilang partido at nasugatan siya ng husto bago ang labanan, natatakot siyang mahirap patayin ang kalbong lalaki. Matapos habarin ang martial ring ng kalbong lalaki, tumalikod si Jack at naglakad papunta kay Selena, na nasa kabilang side. Gayunpaman, sa sandaling iniunat ni Jack ang kanyang binti upang lumakad, ang kalbo na lalaki ay nagmulat ng kanyang mga mata sa oras na ito. Isang itim na bungo ang lumipad palabas sa katawan ng kalbo, dumiretso kay Jack. Bahagyang namimilipit ang katawan ng kalbong wala ng buhay. Jack, iingat ka. Parehong nabigla sina Selena at Nash nang makita ang maliit na itim na bungo na iyon. Agad nilang sinigawan si Jack sa gulat na ikinaalerto niya. Hindi man lang naglakas loob na lumingon si Jack at agad na tumabi sa isang iglap. Pagkatapos niyang lumiko sa gilid, mas mabilis na umabant ang itim na bungo at sa isang iglap, nauna ito kay Selena. Bago pa makapag-react si Selena, bumaon ang maliit na itim na bungo sa kaliwang pisngi niya. Nanlaki ang mata ni Selena. What the hell? Napatulala si Jack. Wala siyang ideya kung ano iyon. Binalik niya ang tingin sa kalbong lalaki na wala ng buhay, at mas lalo siyang naguguluhan ngayon. Ano ang nakakatakot na pag-atake na ginawa ng kalbo bago ang kanyang huling hininga? Commendat siya at wala pang isang segundo, pumunta siya sa harapan ni Selena. At sa oras na ito, lumitaw ang isang thumb-sized black spot sa kaliwang pisngi ni Selena, tulad ng isang malaking itim na nunal. Selena, ikaw? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Napalunok si Jack at nagtanong sa boses na puno ng pag-aalala. Hindi niya alam kung ano iyon. I don't know. Wala naman akong nararamdamang sakit. Ano yon? Mukhang abala si Selena. Naglabas siya ng salamin mula sa kanyang martial ring at tiningnang mabuti ang kanyang mukha. Hey! Ano ito? Mahal, ano ito? Matapos makita ang malaitim na nunal sa kanyang mukha, natakot si Selena. Ang halos perpektong mukha niya ay nasira na ng itim na bukol ng laman. Ibinaba nito ang kanyang magandang mukha sa isang iglap, hindi na siya kasing ganda ng dati. Siya ay karaniwang pumangit ng malaking itim na lugar. Buntong hininga, hindi ko rin alam kung ano iyon. Pabilis ng pabilis ang maliit na bungo na iyon. Kung alam ko lang na papasok ang bungo sa katawan mo, hindi ko ito naiwasan. Nakaramdam ng kirot sa puso at guilt si Jack nang tingnan niya ang nag-aalalang ekspresyon ni Selena. Bamantong hininga siya ng malakas. Tama, dapat nating makita kung ano ang nasa martial ring ng kalbo. Biglang may naisip si Jack, at inilabas niya ang martial ring ng kalbo, hinanap ito. Sa loob ng ilang minuto, nakakita siya ng isang libro mula sa singsing. Inilabas niya iyon at sinimulang tingnan. Lalong naging hindi maganda ang kanyang ekspresyon habang binabasa ang libro. Damat, isa itong curse technique ng Bloodshed Clan at napakasama nito. Kung hindi aalisin ang sumpa, ang taong tinamaan ng sumpang ito ay hindi mabubuhay ng higit sa 1 taon. 1 taon. Nabalot ng takot si Nash nang marinig niya ang sinabi ni Jack. Si Selena na tumabi sa kanila ay nagulat sa bagong kaalaman. Hindi nila inaasahan na ang pag-atake ng kalbo ay talagang isang mabisyo na pamamaraan ng pagmumura. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Selena na may mapait na ngiti sa kanyang mukha, I can do with a year.
Matagal na akong mapupunta sa impyerno kung lumitaw ka ngayon sa oras na nakalipas. Dapat akong masiyahan na makita ka ngayon, at mas mabuti na makasama ka sa isang taon. Masusing pinag-aralan ni Jack ang libro bago sinabing, huwag kang mag-alala, pagagalingin kita. Ayon sa aklat na ito, may paraan para maalis ang sumpang ito. Kabanata 1646, may paraan ba talaga? Hobby, hindi ka nagsisinungaling sa akin ha. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Selena nang marinig ang sinabi ni Jack. Natatakot siya na puro white lies lang ang sinasabi ni Jack para aliwin siya. Oo, may solusyon ang sumpa. Para alisin ang sumpa, kailangan nating gumawa ng pang-apat na baitang intermediate level na tableta, at kailangan natin ng kayamanan mula sa Crystal Cloud Clan. Napangiti si Jack, at para maniwala si Selena sa mga sinabi niya, itinulak niya ang libro kay Selena, hinayaan siyang tingnan ang nilalamang nakasulat sa libro. 4th grade intermediate level pill, maaari ba tayong makahanap ng ganoong bagay sa loob ng isang taon? At nariyan ang Crystal Cloud Clan. Ni hindi pa natin narinig ang clan na ito dati. Paano kaya nila mayalok ang kayamanan para tulungan tayo? At saka, ang mga katutubo dito ay hindi na makapaghintay na patayin ang mga kasama nating pumasok sa kanilang lugar, paano nila tayo matutulungan? Nagsalubong ang mga kilay ni Selena, na wala ng diwa. Huwag kang mag-alala, mahal. Hanggat may paraan, may pag-asa. At dapat nating pagsikapan ito. Hinawakan ni Jack ang kamay niya at sinabing seryoso ang tono nito. Sige, tingnan natin kung ano pa ang nasa martial ring ng kalbo. Iniangat ni Selena ang ulo, saka lang niya itinuro ang martial ring at pinaalalahanan si Jack. Agad na hinanap muli ni Jack ang singsing. Wow! Napakaraming spirited stones at spirited grasses sa kanyang martial ring. Maraming 2nd grade spirited grasses at ilang 3rd grade spirited grasses. Sa kasamaang palad, walang martial o cultivation technique na tutulong sa atin na makapasok sa Ultimate God Realm. Sigh! Nagtataka ako kung paano nakalusot ang mga taong ito sa Ultimate God Realm. Pagkatapos ay naglabas siya ng isa pang martial ring at ipinakita ito kina Nash at Selena bago sinabing, ang martial ring na ito ay pag-aari ng ibang tao at mula rin siya sa Bloodshed Clan, katulad ng kalbong ito. Sinubukan niyang labagin ang sagradong babae mula sa Supreme Clarity Sect, ngunit napatay ko siya sa huli. Pakiramdam ko ay mas mababa ng kaunti ang kanyang martial level kaysa dito. Hinalungkat ni Jack ang martial ring ng taong iyon habang nagpapaliwanag sa dalawa. Wow! Not bad at all. Itinago niya ang 10 o higit pang mga 3rd grade spirited grasses sa kanyang ring, tsaka ang ilan sa mga ito ay 3rd grade premium spirited grasses. Sok. Itong mga premium na damo ay hindi makikita sa labas. Teka, may 4th grade elementary spirited grass talaga. Ano, 4th grade elementary spirited grass? Napabuntong hininga si Nash sa nahanap, at hindi nagtagal ay napuno ng pananibik at kagalakan ang kanyang mukha. Dahil ang dalawang lalaking ito ay nakalusot sa sukdulang kaharian ng Diyos, nangangahulugan din ito na tayo ay nakarating sa tamang lugar, at mayroon tayong mataas na pagkakataon na makalusot din. Gayon din, binanggit ng kalbong lalaki na siya ay ipinadala upang bantayan ang liblib na lugar na ito, ibig sabihin, sa kanilang espasyong ito, ang enerhiya ng Chi ay itinuturing na mababa at hindi gaanong siksik kaysa sa kanilang iba pang mga lugar. Para sa isang liblib na lugar na tulad nito, ang ibang lugar ay mayaman at mayaman, ang ibang mga lugar ay mayaman at mayaman. Let's go! Umalis muna tayo. Nag-aalala ako na baka maakit ng mga bangkay dito ang mga halimaw na hayop sa kagubatan na ito. Hindi natin alam kung anong klaseng halimaw ang meron sa gubat na ito. Kung tungkol naman sa mga 3rd grade spirited grass na ito, magagamit ko sila sa paggawa ng ilang 3rd grade na table task. Ngumiti si Jack at naglakad papunta sa harapan. Hinihintay pa rin ako ni Melody sa loob ng kuwebang iyon. Dahil ito ay isang liblib na lugar at ang 2 taong nagbabantay dito ay pinatay ko na, ang Bloodshed Clan ay hindi malalaman ang tungkol dito sa lalong madaling panahon. Ang kailangan nating gawin ay humanap ng paraan para makalusot sa Ultimate God Realm sa lalong madaling panahon. Tumanggaw si Nash at sumunod sa likod ni Jack. Hindi ko talaga akalain na ang mga tao mula sa Hall of Divine Royal at Cloud Sky Sect ay talagang bumubuntot sa atin at magpapalusot sa lugar na ito. Ang 2 powerhouse na ito ay mga kaaway natin. Pero buti na lang at napatay ng kalbong iyon ang ulo ng Hall of Divine Royal, buti na lang. Sigh. Ang masama lang ay nakatakas si Colin, ang matanda. Wala tayong magagawa kay Joel. Mahirap para sa iyo na sundan siya, at ako ay nakikipag-away sa kalbong iyon. Kaya, kailangan nating hayaan ang matandang ito na makawala. Kabanata 1647.
Ngumiti si Jack nang walang magawa, humarap siya kay Selena at pagkatapos ay sinabing, kailangan nating gumawa ng paraan para maalis ang sumpa kay Selena sa lalong madaling panahon. Sana ay sapat na ang 1 taon para sa atin. Halos nakikipagkarera tayo sa panahon ngayon. Mahal, huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Subukan mo ang iyong makakaya, at kahit hindi mo magawa, hindi kita masisisi. Marahil, ito na ang kapalaran ko. Kinagat ni Selena ang kanyang rosy, pink na ibabang labi at sinabi kay Jack sa nakakaaliw na boses. Tadhana, I'm not gonna resign myself to fate. At saka, itong kalbong lalaking ito ang gumawa nito sa iyo at tiyak na hindi ko hahayaang mawala ang bagay na ito. Kapag lumakas ako sa hinaharap, gagawin kong babayaran ko ang She*Tercity Bloodshed Clan. Sigaw ni Jack na may galit na tono, nakakuyom ang kamao. Sa sandaling ito, sa kuweba, dahil naubos na ni Melody ang healing pill na ibinigay ni Jack, medyo gumaling na ang kanyang pinsala. Bagamat hindi pa siya tuluyang gumaling, kaya niyang tumayo at maglakad-lakad. Ang nakapagpapagaling na epekto ng healing pill ni Jack ay lampas sa kanyang inaasahan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kaganda ang healing effect. Buntong hininga. Ang tagal niyang lumabas. Bakit hindi pa siya bumabalik? May nangyari bang masama sa kanya? Nako! Kung mamatay siya, at nalaman ng pamilyang puti na pinadala ko siya para labanan ang kalbo, tiyak na kapuputin nila ako hanggang mamatay. Ang pag-iisip na ipadala ang isang makapangyarihan at mahuhusay na manlalaban sa kanilang kamatayan dahil sa sarili niyang makasariling pangangailangan ay naging dahilan upang hindi mapakali si Melody. Sinisi niya ang sarili sa pagpapadala kay Jack sa kalbong lalaki. Hindi. Kailangan kong lumabas at tingnan. Paano kung nagawa ni Jack na patayin ang kalbong lalaki ngunit nasugatan din siya ng husto sa punto na hindi man lang siya makatayo. Malubha rin akong nasugatan, at hindi pa ako makakalaban, ngunit sa palagay ko ay makakatulong pa rin ako upang dalhin siya dito para gumaling. Pagkatapos ng ilang minutong pabalik-balik, nakapagdesisyon si Melody. Naglabas ng determinasyon ang mga mata niya. Gayunpaman, nang lalabas na siya sa kuweba, isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa kuweba mula sa labas. Grabe! Hindi man lang makalaban ngayon si Melody Lawson. Kasabay ng panlalaking boses na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok sa kuweba. Well, hindi ko talaga akalain na makikita ko ang sagradong babae na nagtatago sa ganoong lugar para gumaling sa kanyang mga sugat. Sok. Sino ba ang maaaring manakit sa iyo, isang taong nasa pinakamataas na yugto ng True God Realm? 2. Isa ka sa mga tagapag-alaga ng Flying Eagle Sect. Napatitig si Melody sa lalaking nasa harap niya at hindi niya maiwasang mapangiwi. Sa paghusga mula sa token na nakadisplay sa baywang ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, siya ay mula sa Flying Eagle Sect. At saka, sa itsura ng damit niya, halatang hindi siya ordinaryong disipulo sa Flying Eagle Sect. Kung tama ang pagkakaalala niya, dapat isa siya sa mga Patronum. Oh, wow! Namangha ako sa memorya mo. Tama, ako ang head Patronum ng Flying Eagle Sect. At hindi naman mataas ang martial level ko, nasa intermediate level lang ng True God Realm. Ngumisi ang kabilang partido at nagpatuloy, The Melody Lawson, ikaw daw ang pinakagwapong babae sa Divinity Pavilion. Pero bakit lagi kang magsuot ng belo? Sayang naman. Well, we're fated to meet each other here, don't you think so? So, why don't you let me take a look at your Kabanata face? 1648. Nagsalita ang head Patronum ng Flying Eagle Sect, at lalapit na sana siya para tanggalin ang belo ni Melody. Nagulat si Melody sa kanyang inasal. Agad siyang tumabi ng ilang hakbang, iniiwasan ng maruming kamay ng kabilang partido, at galit na sumigaw, How dare you? Ako ang Saintess ng Supreme Clarity Sect at magiging Sect Master sa hinaharap. How dare a stinky Patronum like you offend me? Hindi mo ba alam na ang isang Saintess na kanyang sect ay hindi makikilala ang kanyang mukha hanggat hindi niya nakikita? Hihihi. Siyempre, alam ko. At alam ko na kapag natanggal ang belo bago ka naging Sect Master, kailangan mong patayin ang kabilang partido. O tama, ang pagiging sagradong babae sa sekta mo ay nangangahulugan na hindi ka na mag-e-enjoy sa anumang romantikong relasyon sa buong buhay mo, di ba? Tumawa ng masama ang nasa middle-aged na lalaki. Pumitik siya at, sa isang iglap, lumitaw siya sa bakanan ng kuweba, hinarangan ito. Ngunit, titingnan ko ang iyong banal na mukha, ngayon kahit na ano. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng Saintess ng Supreme Clarity Sect. Maglakas loob ka. Ang galit ay dumaloy kay Melody na parang lava habang nakatingin sa masamang ngiti sa mukha ng kabilang partido, she gritted her teeth and clenched her fists, galit na nakatitig sa medyo may edad na lalaki. Haha, why not?
This is not Daxia anymore. After entering this place, nobody knows how to get out anymore. Besides, everyone is so scattered at walang kasama. You think you're still the high and almighty saintess of the Supreme Clarity Sect. Matagal nang nagbago ang sitwasyon sa martial world na ito. Nobody knows who's ultimate god. Hehe. Tsaka, hindi mo man lang magagamit ang chi energy mo ngayon, di ba? Kahit patayin kita dito ngayon, walang makakaalam. At wala ka man lang kahit katiting na kakayahan para kontrahin ako. So, ano nga ba ang nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob na magsalita ng mayabang sa harap ko ngayon? Terra, huwag kang mahiya, hayaan mo akong makita ang divine face mo. Puno ng kasakiman at masamang pananabik ang kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumugod kay Melody. Gayunpaman, sa oras na ito, isang silweta ang lumiwanag at lumitaw sa harap ni Melody. Isang malakas na suntok ang pinasabog sa walang pagtatanggol na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagpa-atres sa kanya ng ilang metro. Bang! Isang mapurol na kalabog ang umalangaw-ngaw, at sa sumunod na segundo, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay talagang nabasag ng husto sa ibabaw ng batong pader ng malayong kuweba. Isang bibig ng dugo ang bumulwak mula sa lalaki at agad na namula ang mukha nito. Pagkatapos ay bumagsak siya ng husto sa lupa at muling bumuga ng isa pang subo ng dugo. Yang Master Jack. Matapos na tuluyang merehistro ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na ang suntok ay mula kay Jack, natakot siya na ang kanyang boses ay napuno ng takot. Alam niyang napakalakas ng lalaking nasa harapan niya. Kahit 20 sa kanya ay hindi siya kayang talunin. Hindi ko alam na ang Flying Eagle Sect ay nagpapalaki ng ganoong kalupit. Ang mukha ni Jack ay malamig-lamig at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Salamat sa Diyos, Jack, akala ko patay ka na. I'm so glad na bumalik ka. Si Melody, na unang inakala na mamamatay siya sa kamay ng B***star na iyon, ay sumabog sa tuwa nang makita niyang ang sumagip sa kanya ay si Jack. Halos mapatalon siya sa yakap nito dahil sa tuwa. Gayunpaman, nang maisip niya ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan, itinigil niya ang kanyang pagkilos at nahihiyang ngumiti kay Jack. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Napatay ko ang lalaking iyon. Isang mahinang ngiti ang ibinalik ni Jack kay Melody pagkatapos ay bumaling siya sa nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Flying Eagle Sect. Young Master Jack, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ako isang pervert. Gusto ko lang makita kung ano ang hitsura ng saintess. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa wakas ay umakyat sa kanyang mga paa habang siya ay nauutal sa sakit at nagpaliwanag. Tutal, ang saintess ay nakasuot ng belo at maraming tao ang nakikiusyoso sa kanyang hitsura, hindi lamang ako ay walang ingat at pabigla-bigla gusto ko lang makita kung ano ang hitsura niya. Ang ganda ng script na naisulat mo sa maikling panahon. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung anong masamang pukana ang nasa isip mo? Ikaw, walang hiyang sa asterisk mabag, sinusubukan mong samantalahin siya kapag nasaktan siya ng husto. Kabanata 1649. Galit na galit si Melody kaya hinapit niya si Jack at hiniling, Young Master Jack, please give me a favor and kill this B***starred. Sa sandaling ito, pumasok sina Nash at Selena sa kuweba, lumakad, at tumayo sa likuran nila. Master White, Selena, nandito rin kayo. Napuno ng pagtataka ang mga mata ni Melody nang makitang pumasok ang dalawa sa kuweba. Oo, salamat kay Jack, pinatay niya ang kalbo, kung hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Tumango si Nash. Pagkatapos ay bumaling siya sa patronym ng Flying Eagle Sect at sinabing, nasa labas kami ng kuweba at narinig namin ang lahat ng mga nakakatakot na sinabi mo sa saintess ng Supreme Clarity Sect kanina lang. Sok. Isang patron ng Flying Eagle Sect. Isa sa pinakadakilang 4 na sinaunang angkan. Walang hiya. Ang mukha ng patronym ay lalong hindi maganda tingnan, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumikibot ng maraming beses. Nang humigpit ang kanyang mga kamao, pumitik siya at sinugod si Nash, sinusubukang tumakbo palabas ng kuweba. Gayunpaman, ang kanyang martial level ay nasa gitnang yugto lamang ng True God Realm, wala siyang laban kay Nash. Binigyan ni Nash ang patronym ng isang hampas sa kanyang dibdib, direktang pinasabog siya pabalik at binasag siya sa lupa. Ang patronym ay namimilipit ng hindi sinasadya, hindi man lang siya makatayo sa mga paa niya ngayon. Hinugot ni Jack ang kanyang treasure sword at iniabot kay Melody na tumabi sa kanya. Ang kanyang buhay ay sa iyo na ngayon. Salamat. Nagpapasalamat na tumango si Melody at lumapit sa medyo may edad na. Itinaas niya ang espada sa kanyang pagkakahawak, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumigil sa pamimilipit, nakahiga na wala ng buhay. Guys,
magpahinga muna tayo saglit. Inilabas ko ang dalawang lalaking nagbabantay sa kuweba na ito. Aalis na tayo pagkatapos na gumaling ng lubusan ng Sainte sa kanyang sugat. Sinabi ni Jack ang kanyang iniisip. Dahil nandito na ang pasukan, hindi na masyadong malalayo sa atin ang iba. Kaya na nating magpahinga at umalis pagkatapos at maaabutan pa natin sila. Napaisip si Nash at saka sinabi, anong meron sa mukha ni Selena? Hindi nagtagal ay nalaman ni Melody ang itim na bukol ng laman sa mukha ni Selena. Ang itim na kulay ay ganap na kumalat sa kanyang balat ng mukha at ito ay tila isang birthmark. Kung ikukumpara sa isang sandali bago, ang itim na batik ay talagang lumaki ng kaunti. Buntong hininga. Ang kalbong lalaking iyon ay mula sa Bloodshed Clan at marami sa kanila ang nagsasanay ng sining ng sumpa. Napabuntong hininga si Jack at nagsimulang ikwento kay Melody ang pangyayari. Isa pang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Jack habang iniisip. Buntong hininga, kasalanan ko ang lahat. Bagamat halos patay na ang kalbo noong mga oras na iyon, nasa huling hininga pa rin siya. Talagang hindi ko inaasahan na sa ilalim ng ganoong kahirap na sitwasyon, gagamitin niya ang kanyang huling hininga at magsusumpa ng pamamaraan. Kung pinatay ko lang siya pagkatapos niyang bumagsak sa lupa at siguraduhing patay na siya, hindi mangyayari ang ganoong bagay. Mahal, mangyaring huwag sisihin ang iyong sarili. Pagkatapos ng lahat, hindi mo alam na ang Bloodshed Clan ay magsasanay ng isang masamang sining ng pagsumpa. Napangiti naman ng mapait si Selena. Magtulungan tayo, di ba? Mas maganda kung maalis na natin ang sumpa, pero kung hindi, okay lang din. Tutal na tupad naman ang hiling ko na makita ka at makatabi mo. Masaya at kontento na ako. Talagang susubukan ko ang aking makakaya para alisin ang sumpa. Hinigpitin ni Jack ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nang makitang madilim na ang langit, nagpahinga ang grupo para sa gabi. Kinaumagahan, ganap na gumaling ang mga sugat ni Melody, kaya sabay-sabay silang apat na lumabas ng kuweba. Kabanata 1650. Hindi nagtagal ay umalis ang quartet sa kuweba at sumulong. Pinatay ng kalbo ang master ng Hall of Divine Royal. Buti na lang. Natawa si Nash nang maalala ang eksena. Ang tanging bagay na pinagsisisihan ko ay hinayaan kong makatakas si Joel, ang matandang iyon. Sabi niya sa tatlo pa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jack nang marinig ang sinabi ni Nash. Mamatay man o mabuhay ang dalawang iyon, hindi sila ang pinakamalaking banta sa atin. Ang pinakamalaking banta sa atin ngayon ay ang mga may lakas ng totoong God peak level at nakapasok na sa lugar na ito. Dahil ang ibig sabihin nito ay nakakalusot na ang mga puwersa nila sa lugar na ito. At kung mas maaga silang makapasok sa Ultimate God Realm kaysa sa atin, magiging problema iyon. Hihihi. Pero tinakpin ni Melody ng kamay ang bibig at humajejek. Hindi naman siguro nila naisip na kahit na makapasok sila sa Ultimate God Realm, hindi pa rin sila makakalaban mo, tama? After all, napatay mo ang dalawang fighters ng Ultimate God level kahapon. At saka, ang dalawang taong iyon ay nasa Ultimate God Realm na at dapat ay napaka-stable, pero pinatay mo sila. So, paano magiging kalaban mo ang mga kakatapos lang sa Ultimate God Realm? Well, hindi naman mali iyon, pero natatakot ako na ang mga taong iyon ay makakilos sa ating White family. Ngayon na ang lahat ay napakalat at ang ilan sa kanila ay hindi na alam kung saan pupunta. Mahirap na tipunin ang lahat ngayon. Mas maganda ang sitwasyon kung ako ang kasama nila, ngunit ngayon, walang magawa si Jack. Si Nash na nasa gilid ay nagsabi kay Jack, Jack, sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Oo naman, mabuti na lang na nag-aalala ka kung ang pamilyang puti ay nasa panganib, at ito ay kung ano ang dapat mong maramdaman bilang young master ng White family. Pero walang kwenta kung iisipin mo yan ngayon. Sa halip dahil ang lahat ay nakakalat, ito ay isang pagkakataon upang sanayin sila at hayaan silang umunlad. Iniangat ni Selena ang ulo bilang pagsang-ayon. Oo, hindi sila laging mapoprotektahan sa ilalim ng iyong mga pakpak. Kailangan nilang lumaki balang araw. May sarili silang landas na tatahakin. At marahil ang unang makalusot sa tunay na kaharian ng Diyos ay ang ating una o pangalawang elder, who knows. Totoo yan. Jackie sa wakas Beams, walang pag-aalala. Pagkatapos ay lumipad siya sa direksyon ng isang tunog ng labanan na nagmumula sa unahan. Matapos lumipad ng ilang minuto, nakita ni Jack at ng iba pa na nasa 10 disipulo ng Supreme Clarity Sect ang napapaligiran ng isang grupo ng mga tao mula sa Cloud Sky Sect. Ang kalungkutan ay bumalot sa kapaligiran ng mga babaeng disipulo at ilan sa kanila ang nasugatan ng husto. Damn, galing sila sa Cloud Sky Sect. Bakit sila nandito? Isang babaeng disipulo ng Supreme Clarity Sect, na isa ring Petronam, ang nagalit. Ang babaeng,
Petronum na ito ay nakalusot sa huling yugto ng True God Realm. Kahit na ang tagumpay ay hindi pa matagal na ang nakalipas, ang pagkakaroon ng gayong lakas ay itinuturing na mahusay. Mas marami silang tao kaysa sa atin. 1 dosina lang ang kasama natin pero mahigit 30 tao na sila. Mas malala pa, marami silang fighters ng True God Late Stage at 2 ng True God Early Stage. Nagkaproblema tayo. Ang isa pang babaeng disipulo ng Supreme Clarity Sect ay nagdiin ng may pagtatampo, hindi magandang tingnan ang mukha niya at lalo niyang hinigpitin ang hawak na espada. Hahaha, bakit hindi tayo nandito? Matalino at matalino ang ating Panginoon. Matapos malaman kung ano ang pinagdaanan yung mga babae, hiniling niya sa amin na magbuntot hanggang sa kami ay nandito. Yay! Hindi ba, ang mga babaeng disipulo ng Supreme Clarity Sect ay palaging nararamdaman na ikaw ay higit sa iba? Mataas at makapangyarihan. At ngayon gusto mong mabuhay ng may isang kondisyon. Sure, sa mga lalaking disipulo ng Cloud Sky Sect, mayroong isang lalaking disipulo na ang martial level ay umabot na sa huling yugto ng True God Realm. Hindi niya napigil ang tumawa ng sarkastiko habang nakatingin sa masasarap na babaeng disipulong ito sa harapan niya na may kasamaan at mapaglarong tingin sa kanyang mga mata. Talaga, handa ka bang iligtas kami? Agad na nagningning ang mga mata ng isang babaeng disipulo nang marinig niya ito na tila ba sa wakas ay nakakita siya ng kislap ng pag-asa. Siyempre, totoo talaga, mga disipulo tayo ng Cloud Sky Sect, tutuperin natin ang ating mga pangako. Tumanggo ang lalaking iyon na may naka-plaster na evil grin sa kanyang mukha. Kuya mo, hindi magandang ideya ito. Itong mga babaeng ito, lahat sila ay napakaganda. Sayang naman kung pakawalan sila. Sigurado ka. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.